Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. At gaya po ng aming naipangako, nasa bagong time slot na po ang PTV Sports upang lahat po ay makapanood at maabutan ng ating mga sariwang balita. Ngayon po ay araw ng Lunes at 3 ng Nobyembre taong 2014. Simula na po ng pagbabago, simula ng pagtahak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po, si Snow Badwa. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Pinoy WBO welterweight champion Manny Pacquiao. Patuloy ang pagtaas ng antas ng training. Eksakto 3 linggo bago ang title defense kontra American challenger Chris Algieri. NBA legend Allen Iverson dumating na sa bansa para pagbidahan ang all-in event sa Mall of Asia Arena sa Miyerkules ng gabi. Powerhouse San Miguel Beerman napanatili ang malinis na kartada sa elimination phase ng PBA Philippine Cup. Multi-titled mentor Chot Reyes handang magparaya sakaling may mahirang na bagong head coach ng Gilas Pilipinas national team. World number 1 Novak Djokovic walang hirap na naidepensa ang titulo ng Paris Tennis Masters sa France. Top-rank golfer In B Park nagreyna sa LPGA Taiwan Championship. At current race leader Lewis Hamilton umani ng pansampung Grand Prix victory sa Formula 1 Championship ngayong season. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita narito na. Tayo po ay natidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, patuloy po ang pagtaas ng antas ng training ni Manny Pacquiao sa Wildcard Gym sa General Santos City. Eksakto 3 linggo bago ang title defense kontra American rival Chris Algieri. Sa katunayan, halos walang puknat po ang sparring sessions ng Pinoy champion para maisakatuparan ang asam na maibalik ang dating bangis sa ibabaw ng ring. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Miss Golda Tabid Grospe. Upang patunayan na desidido sila na ibalik ang dating deadly form, sumalang na sa halos 80 rounds ng sparring ang Team Pacquiao para sa title defense kontra Chris Algieri. Ayon kay assistant trainer Buboy Fernandez, ang pagsubsob sa ensayo ay bahagi ng kanilang misyon na muling buhayin ang knockout power ni Manny Pacquiao na tila hinahanap-hanap ng mga fight fans sa nakalipas na 5 taon. Ilang round na ng sparring kayo? Hindi ko pa alam eh. Pero marami-rami na. Marami-rami na. At dahil sa catch weight na 144 pounds gaganapin ang bakbakan, tiwala si Fernandez na magrerehistro sila ng impresibong panalo kontra Algieri. Ang Team Pacquiao ay nasa 2nd buwan na ng training camp para sa title clash kontra Algieri sa Cotai Arena sa Macau, China sa Nobyembre 23. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, mapanatili ang WBO light flyweight belt. Ang tangi pong nasa isip ngayon ni Pinoy champion Donnie Ahas Nietes sa kanyang nalalapit na title defense kontra Mexican challenger Carlos Velarde. Ayon kay Nietes, hindi niya ginagamit na motibasyon sa laban ang potensyal na pagbura sa record ni legendary Gabriel Flash Elorde bilang longest reigning Filipino world champion. Sa katunayan, puspusan umano ang ensayo ngayon ng 32-year-old Bacolod City Pride, lalo pat batid niya na desidido si Velarde na maagaw ang kanyang korona. May professional record na 26 wins, 15 by knockouts, 1 loss at 3 draws. Itataya ni Nietes ang kanyang titulo sa matchup kontra Velarde sa Waterfront Hotel and Casino sa Cebu City sa susunod na Sabado. Lipat po tayo sa basketball. Kung ang 2 kilalang basketball observers ang tatanungin, kailangan po ang kooperasyon ng lahat ng mga stakeholders sa pagbuo ng mas malakas na national team. Partikular na po rito ang lahat ng mga PBA ball clubs. Nagbabalik si Miss Golda Tabid Grospe. Malaki ang paniniwala ng 2 basketball experts ng bansa na PBA ang dapat maging sentro ng pagbuo ng bagong Gilas Pilipinas team. Ayon kay former national team manager JB Bailon, full support mula sa mga PBA ball clubs ang susi sa pagbuo ng malakas na koponan. Si Bailon ang bumuo ng Powerade Team Pilipinas noong 2009 kung saan kabilang sa mga players na kinuha niya ay sina former PBA MVPs James Yap, Willie Miller, Asi Taulava at JJ Helterbrand. The first
big secret there was the fact that the PBA was the one who chose the coach. And when the PBA chose the coach, diba, there was no reason why the PBA will not be fully supportive of the coach. And so we were very fortunate that we had almost the best of the best of all the teams there, no? So, and supportive of the coach and the coach supportive of the player. So, hindi naging problema yung hindi namin papahiram yung player. So, that's the reason why, that team had the roster na ganun. Naniniwala rin si Bailon na dapat nang simulan ang formation ng bagong national team, lalo pat malapit na ang next major tournament ng FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na taon. Obviously, if the PBA will get involved in forming a new team, it's very critical that every member of the PBA family will be more than happy to support by sharing their players. Sa panig naman ni PBA legend Freddie Webb, kailangang makabuo ang Pilipinas ng matibay-tibay na koponan at isa sa mga tinuran niya na dapat mapabilang sa national roster ay si Alaska Aces gung-ho forward Calvin Abueva. Some people have to come into the team, like for instance, ako, si Abueva gusto ko isali sa team niya, if I had my opinion, dahil kailangan natin sa international, hindi malaban, handang masaktan, hanggang hindi nagdadalawang isip, So, sa akin, one of the people that has to be there is Abueva, siguro, si Fajardo will mature more, So, by next year, he will be a better player. So, aasenso lahat yan, Noong isang linggo ay bumuo ng selection committee ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP matapos na buwagin nila ang Gilas Pilipinas 2.0. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Sa Philippine Basketball Association o PBA, kapwa umani ng panalo sa elimination round ng PBA Philippine Cup kahapon. Ang Talk and Text Tropan Texters at unbeaten San Miguel Beermen. Una pong tinambakan ng Talk and Text ang Raynor San Elasto Painters 99-76 bago ibinalandra ng San Miguel Beers sa 0-3 losing start ang Barako Bull Energy 103-89. Narito ang report ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Nakabawi na ang Talk and Text sa masaklap na huling talo nito. Ito'y matapos durugin ng Texters ang isa sa mga tournament favorites Rain or Shine linggo ng gabi sa Araneta Coliseum. Sa pangunguna ng all-around game ni rookie Kevin Alas na may 16 points, 6 rebounds at 4 assists, nagawang pigilan ng Texters ang rally ng E-Painters tungo sa isang 99-76 win at ilista ang ikalawang panalo sa 4 na laro. Yun lang muna ginawa natin, hindi change anything, it's just look through the tape and just check what went wrong. And then, sana magawa namin itong game na to, both offensively and defensive, and hope that we get consistent in that aspect. Galing ang Talk and Text sa isang masaklap na 198 defeat sa kamay ng mga Alaska Aces kung saan isang buzzer beater ang ibinuslo ni sophomore Calvin Abueva sa kanilang sagupaan noong Martes sa Big Dome. Samantala sa first game ay halos perfect game ang inilaro ni former MVP Arwin Santos ng San Miguel Beer na nagdala naman sa isang 103-89 victory laban sa winless Barako Bull. Kumamada si Santos ng game-high 27 points sa 9 of 10 field goal shooting, bukod pa sa paghatak ng 7 rebounds at pagtala ng 3 assists. Yeah, he's our captain ball Actually, siya naging leader. Sabi ko sa kanya, mag-initiate ka na dahil kailangan pakita mo yung leadership mo. And every time na magkakaroon kami ng problema, he's better. And then, ini-encourage niya yung teammate na to play well. And I'm happy to see him dahil mukhang inspired siya. Dahil sa panalo ay nasa ibabaw na ng team standings ang San Miguel, katabla ang Alaska na parehong may 3-0 win-loss record. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Sa iba pang balita, tuloy na po ang all-in event na pagbibidahan ni NBA legend Allen Iverson sa Mall of Asia Arena sa Pasay City sa Miyerkules ng gabi. Ito yung matapos na dumating na po sa bansa kaninang umaga ang 11-time NBA All-Star kasama ang kanyang mga American teammates. May report si Ms. Joanna Lopez ng Far Eastern University, Diliman.
Dumating na sa bansa kaninang umaga si NBA legend Allen Iverson. Ito'y upang pamunuan ng isang exhibition game na katatampukan ng mga American Kagers at mga young star ng Philippine basketball. Pero bago ang all-in event sa MOA Arena sa Miyerkules ng gabi, haharap muna sa media si Iverson bago siya magtungo sa PC Works Basketball Clinic kung saan siya magsisilbing guest of honor. Puntahan namin yung site kung saan itatayo yung houses, baby build namin, yung 44 houses, kasi ipapangalan yun sa kanya, diba? And then after the viewing of the site, meron kami basketball clinic. Tapos may appearance sa PBA. Umaasa rin si Reyes ng sellout crowd, lalo pat selling like hotcakes ngayon ang mga ticket para sa event, na maaaring once-in-a-lifetime treat ni Iverson para sa mga Filipino fans. VIP tickets namin sold out na eh. So, I don't know, we'll try to see what happens dun sa upper box namin at saka lower box kasi wala pa, hindi ko what meeting na ni. Hindi may kakaila na si Iverson ang isa sa mga iniidolong NBA players dito sa bansa. Dahil sa kanyang height na 6 foot flat, ay taglay niya ang pangarap ng mga Pinoy na mag-excel sa isang liga na dominated ng mga higanteng manlalaro. Para sa PTV Sports, Joanna Lopez, Far Eastern University, Diliman. Sa grassroots basketball, mas malaking paliga at mas malaking papremyo ang ikinakasa ng Nickel Asia para sa susunod na season ng Surigao del Norte Basketball Association o SNBA. Ito'y kasunod po ng matagumpay na pagdaraos ng inaugural season ng torneo kung saan napasa kamay ng eventual champion Surigao City ang premyong 1 million peso worth of classroom building at 100,000 peso cash. Narito ang report ni Ms. Ann Camovinas ng Sports Radio 918. Nangako ang Nickel Asia ng mas malaking paliga sa susunod na season ng Surigao del Norte Basketball Association o SNBA. Ito'y kahit pa aminado sila na sumakit ang kanilang ulo dahil sa tindi ng tensyon sa championship showdown ng arch rivals na Surigao City at Clavertown ngayong taon. Si Coach Joe, yung coach namin nung nag-champion kami, kaisa-isang beses ng UB sa UAAP. 86 is how many years ago? 30, huh? 28 years ago. Pero hindi po tumanda si Coach Joe all those time until naging commissioner siya dito sa Surigao. Tumanda siya dito sa liga natin dito. Hindi ko alam kung anong ginawa niyo sa kanya. At sa kabila ng malimit na pagtaas di umano ng kanilang blood pressure dahil sa walang humpay na reklamo ng mga participating teams, aminado naman si Tournament Commissioner Jolie pa na masaya siya dahil nakita niya na nag-e-enjoy ang Surigao noon sa kanilang paliga. Well, it's highly intense, okay? And I think the Surigaonos are more competitive. They really like to have a good outlet for their competitive spirit. Halos 4 na milyong piso ang premyong ipinamigay ng Hinatuan Nickel Mining Corporation, Taganito Mining Corporation at Taganito HPAL sa katatapos na season ng SNBA. Para sa PTV Sports, Ann Camovinas, Sports Radio 918. Congratulations po sa Nickel Asia at sa mga organizers ng nakalipas na Surigao del Norte Basketball Association. Boss JB Bailon, salamat po sa pagtutok sa PTV Sports. Huwag ka munang maglilipat ng frequency. Marami pa kaming inihandang balita. Ito po ang inyong PTV Sports Prime Time. Hi, I'm Abigail Maranyo from Meralco Power Spikers and you're watching PTV Sports. Mamaya na po yung iSports segment na yan. Nagulat din ako. Nagbabalik po ang inyong paboritong programang PTV Sports. Nasa bago na pong time slot, 7 to 8. Wala pa pong naitatalagang bagong head coach ng pambansang koponan. Ito po ang binigyang linaw ni Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sunny Barrios. Kasunod po ng pagkalat na ulat na si team consultant Tab Baldwin di umano ang nahirang na bagong national coach. Huwag po kayong maingay. Wala pa ha. Narito po ang report ni Ms. Ruthie de la Cruz ng New Era University. Mariing itinanggi ni Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sunny Barrios ang ulat na si Kiwi consultant Tab Baldwin na di umano ang magiging head coach ng Gilas Pilipinas team. Ito ay matapos na buwagin ng SBP ang Gilas 2.0 noong isang linggo kasabay ng pagbuo ng 6-man selection committee. Wala po akong binabanggit sa media na siguradong nasa shortlist.
Ang binabanggit ko po sa media, bahala ho ang committee maglagay ng kung sino pa man sa shortlist. Wala tayong dinidisqualify at wala tayong automatic kina-qualify. Ibinalita rin ni Barrios na posibleng magpulong ang selection committee ngayong buwan kung saan maaari umanong talakayin ang plano sa pag-nominate ng bagong national coach. Kasama ni Barrios sa selection committee sina SBP President Manny V. Pangilinan, SBP Chairman Ricky Vargas, PBA Commissioner Chito Salud, PBA Chairman Patrick Gregorio at PBA Vice Chairman Robert Non. I expect a initial meeting within the month of November. Hindi naman aabutin pa ng 2015 yan, first meeting. Ngayon pa lang magmi-meeting na yan. Okay. Aalamin lang ang mga kanya-kanyang schedule dahil MVP lang, 20 mahigit ang kumpanya nun. Di tatanungin ko muna kailan na tayo kakasingit, di ba? Ang shortlist ng mga nominado para sa National Head Coaching Job ay ipapasa ng Selection Committee sa SBP Executive Committee, kung saan pagdedebatehan naman kung sino ang dapat gumabay sa bubuuing Gilas Pilipinas 3.0. Para sa PTV Sports, Ruthie De La Cruz, New Era University. Sa kaugnay po ng ulat, walang problema naman para kay multi-titled mentor Chot Reyes kung may mahirang man ang SBP na kapalit niya bilang national coach ng Gilas Pilipinas. May report si Dennis Principe. Handang magbigay daan si national team head coach Chot Reyes sa isang bagong coach kung ito ang nanaisin ng pamunuan ng Philippine Basketball. Ayon kay Reyes, tanging ang ikabubuti ng Philippine Basketball ang nasa isip niya na sa pulang tanggapin niya ang pagkakataon ng pamunuan ng Philippine team na mas kilala sa tawag na Gilas Pilipinas. Sa katunayan, ani Reyes ay handa din siyang tumanggap ng ibang responsibilidad sa koponan kung sakali man na may mapili na bagong head coach ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. And, I'm really willing to help in whatever capacity. Ang importante yung programa because that's the key, the program. Ang satisfaction ko is, I've served the country, I've served the program. I think we did pretty well. We were not perfect. Kamakailan ay inanunsyo ng SBP na magsasagawa sila ng konsultasyon sa mga basketball stakeholders ukol sa pagbuo ng susunod na koponan para sa 2015 FIBA Asia Tournament. Ani Reyes, normal na sa SBP ang talakayin ng anumang pagbabago sa koponan sa tuwing matatapos ang isang international tournament. And part of the program, even nung una pa dun sa Jones Cup, is an assessment of the whole program. Players, coaches, procedures, the way we do things. Pero napaka-erroneous talaga to say that it's been disbanded. Kasi, you mean to tell me for the next Gilas team, kung disbanded kami ngayon, then you mean to tell me that Junmar has to try out, Jason Castro has to try out? Di ba? Yun ang pag disbanded, di ba? Nalagay sa alanganin si Reyes nang magtapos sa 7th place ang Gilas Pilipinas sa nakaraang Asian Games sa Korea. Ito'y dahil mataas ang expectations ng bansa sa koponan matapos ang magandang laro nito sa FIBA World Cup sa Spain. Ang 7th place finish sa Asiad ang pinakamasamang pwesto na natamo ng bansa sa naturang quadrennial meet. Para sa telebisyon ng bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Puso! Sa basketball pa rin, handa pong magparamdam sa kanilang unang season sa Del League ang Far Eastern University Nicanor Reyes Medical Foundation Team. Sa katunayan, sa pangunguna ni former Global Port Battang-Pierre hardbanger Marvin Hayes, ay hindi pinangingilaga ng Nino Reyes back team maging ang star-studded Siargao Legends. Narito po ang report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Nananatiling walang talo sa 4th Del League Cup sa Marikina City ang star-studded Siargao Legends na pinamumunuan ni two-time PBA MVP Willie Miller. Kagabi ay minasakar ng Siargao ang MBL selection 111-63 upang ilista ang kanilang ikalawang dikit na panalo sa torneo. Sa dami namin, ewan ko lang kung kaya nito. Hindi ka namin overconfident kasi malakas na naging yung team namin. Pwede na yata namin.
Pero bukod sa three-peat-seeking hobby bihon, isa rin sa mga pinangingilagan ni Senator Mark Andaya ay ang Far Eastern University Nicanor Reyes Medical Foundation o FEU-NRMF. Oo, sino yung yung defending dalawang taon niya. Diba? Ganun. Pero, ewan ko, kasi more on ewan ko, ba't sinampagan naman yung ganun. Pero sinusubaybayan yung FEU? Oo naman, wala naman kaming light na team. Hindi naman lahat yun, hindi namin alam kung ano mangyayari. Samantala, inamin naman ni FEU-NRMF Godfather Nino Reyes na mas gusto nila ang maging under the radar, lalo pat bukas ng gabi na sila magde-debut sa liga katapat ang Sea Lions. Ang Del League ay isang commercial league sa Marikina City kung saan naglalaro ang mga dating PBA stars at ang mga naghahangad na sumali sa mga susunod na PBA Rookie Draft. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Kuya Paul, absent ka bukas. Cover mo yun. Sa iba pang balita, mataas po ang moral na susuong sa hamon ng Asian Beach Games sa Thailand ngayong buwan ang Philippine Wrestling Team. Ito po yung matapos na mag-uwi sila ng karangalan para sa bansa sa Southeast Asian Australian Wrestling Championships sa Singapore noong isang linggo. May report si Miss Arian Malyari. Optimistiko ang Wrestling Association of the Philippines o WAP sa kanilang medal chances sa Asian Beach Games sa Thailand sa susunod na buwan. Ito'y kasunod ng kanilang impresibong performance sa katatapos sa Southeast Asian Australian Wrestling Championships kung saan nakapagbulsa sila ng 3 ginto, 9 na silvers at 2 bronze medals. Sobrang ganda ng program. As in, everybody produced, everybody, did as much as they can. Hindi nga kami nakapag-international training, wala kaming foreign coach, all Pinoy tayo, but everybody produced. Ang mga wrestlers natin ngayon, they work so hard for this, and they're really, really good. Now, ang next goal natin dito is an Olympic gold medal. I want to make sure the first Olympic gold medal comes from wrestling. Hindi ko naman na, na ako yung pipiliin nilang na most scientific wrestler. Kasi nasusurprise din ako nung tinawag yung pangalan ko eh. Kasi hindi ko naman alam na may ganun award pala na ibibigay sila. Unang organisasyon ng wrestling, kasi na-expose kami sa mga ganitong mga competition, mga opportunities na maglaro sa labas. Sana nga marami pa. Tsaka yung mga ibang ka-teammates ko, sana ma-expose din sila sa iba't ibang competition gaya ng nilaruan namin. Sa panig naman ni veteran internationalist Jason Balabal, mas lalo silang magsisipag sa ensayo upang muli silang makapag-uwi ng karangalan para sa bansa sa 10-day meet. Maganda tong tune up sa amin para kung paano yung laban namin na gagamitin namin sa Asian Beach Games. Paano na lumaban, paano na yung mga stamina namin, kung hanggang kaya yung stamina para. Kasi iba na yung sa beach game kasi buhanginan na yun kaysa yung sa wrestling. Bukod kay Balabal, magwawagayway rin ng bandila ng Pilipinas sa Thailand event sina Joseph Angana, Ismael Trazona, Grace Loberanes at Efrelyn Crosby. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman po tayo sa international sports scene. Sa basketball, patuloy po ang pananalasa ng Miami Heat sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sa pangunguna po ni Center Chris Bosh na tumikada ng 21 points at 11 rebounds, pinalawig na po ng Miami sa 3-0 ang kanilang unbeaten start sa pamamagitan ng pagdomina sa visiting team na Toronto Raptors 107-102 kanina. Si Bosh po ay nakakuha ng suporta mula kay guard Dwayne Wade na nag-ambag ng 19 markers at 11 boards para sa Heat, habang si DeMar DeRozan naman ang namuno sa opensa ng Raptors sa kanyang game-high 30 points. Hawak ang 64-54 lead sa halftime. Nagawang palubuhin ng Heat sa 16 points ang kanilang bentahe sa third quarter. At mula po dito ay hindi na po nila binitawan pa ang liderato. Kala ko pupunitin yung jersey, pinunit nga! Ang susunod po na asignatura ng Heat ay kontra Houston Rockets at ang kanila pong enkwentro ay mangyayari sa Miyerkules. Samantala, narito naman po ang isang mabilis na pagsulyap sa resulta ng iba pang mga laro sa NBA kanina.
Pinahiya po ng Sacramento Kings ang host Los Angeles Clippers 98-92. Naungusan ng New York Knicks ang Charlotte Hornets 96-93 habang winasak naman ng Golden State Warriors ang Portland Trail Blazers 95-90. Samantala, pasadahan naman po natin ang iba pang mga top stories overseas sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Walang hirap na naidepensa ni Novak Djokovic ang titulo ng Paris Tennis Masters sa France. Walang ipinatalong set sa kabuuan ng torneo. Nilampaso ng top-ranked Serbian star ang championship opponent na si 7th seed Milos Raonic ng Canada 6-2 at 6-3 kagabi upang makamit ang kanyang ikatlong titulo sa Paris event. 4 na beses na na-break ni Djokovic ang Canadian rival at tinuldukan niya ang laban sa kanyang ikatlong match point. Ito ang pang-20 career Masters title para kay Djokovic. Sa women's tennis, pinag-reynahan ni 4th seed Andrea Petkovic ng Germany ang season-ending Tournament of Champions sa Bulgaria. Ito'y matapos na daigin niya si 3rd seed Flavia Pennetta ng Italy, 1-6, 6-4 at 6-3 sa finals kagabi. Pinagatian muna ng dalawang tennisters ang unang dalawang sets bago muling nakabreak si Petkovic sa 4th game ng 3rd and deciding set. Ito ang ikatlong WTA Tour title para kay Petkovic ngayong season. Sa golf, kinopo ni world number 1 Inbee Park ang titulo ng LPGA Taiwan Championship. Kahapon ay pumalo ang 26-year-old South Korean ng 1-71 sa final round upang magwagi siya ng 2 shots laban kay second-ranked Stacy Lewis ng Amerika. Hawak ang 4 strokes na bentahe papasok sa huling araw ng kompetisyon. Napigilan ni Park ang paghabol ni Lewis sa pamamagitan ng paghataw ng birdie sa 17th hole bago siya nakapagsalba ng par sa 18th and final green. Nagsumite si Park ng 4-day aggregate score na 22 under 266 sa Miramar Golf Course upang makamit ang kanyang pang-12 career LPGA Tour title. Sa football, pinatahimik ng defending Premier League champion Manchester City ang home crowd sa Old Trafford sa United Kingdom. Ito'y matapos na maungusan nila ang cross-city rival ng Manchester United 1-0 kanina. Si City striker Sergio Aguero ang nagbaon ng nag-iisang goal ng match at ito'y nagawa niya sa 63rd minute. Dahil sa panalo, lumiit sa 6 na puntos ang hinahabol ng Manchester City sa solo leader na Chelsea Blues. At sa automobile race, napalapit ng isang hakbang si British star Lewis Hamilton tungo sa kanyang ikalawang Formula 1 World Championship. Ito'y matapos na dominahin niya ang US Grand Prix sa Austin, Texas kanina, kung saan nagrehistro sila ng 1-2 finish ni Mercedes teammate Nico Rosberg ng Germany. Nasa ikalawang pwesto sa starting grid, naagaw ni Hamilton ang liderato mula kay Rosberg sa 24th lap at mula dito ay halos nag 1-on-1 na lamang ang dalawang Mercedes drivers. Ito ang pang-10 Grand Prix victory para kay Hamilton ngayong season na nagbigay rin sa kanya ng 24 points na bentahe laban kay Rosberg sa labanan para sa driver's title. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Yung mga kaibigan po nating Team Pacquiao members dyan po sa General Santos City, Congressman Manny, at saka kay Haplas Fernandez at sa iba pa nating tropa dyan. Salamat po sa inyong panonood. Unang bugso pa naman po yan ang mga sports updates na aming ihahatid sa inyo sa amin pong pagbabalik. Makikipagkwentuhan at tayo po'y magbabalik-taktakan sa iba't ibang mga topic sa daigdig po ng balakasan sa pagbabalik yan ng inyong paboritong PTV Sports. Boy Basilio Lapid ng Rain or Shine Basketball Team, listener ng PTV Sports. PTV Sports sa ating bagong time slot. Mapupuwait ba tayo nito? Hindi naman siguro. Hindi naman. Mapupuwait tayo sa pagbubuo ng mga storya. Uy, ang ganda ng background nato, no? Ang ganda, no? May bola ni Paing. Uy. Sporty. Uy, si Manny, oh. Uy, si Manny. Dito. Uy, game. Ano?
Siyempre, isama natin sila sa ating kwentuhan. Interactive portion, siyempre, hindi mawawala yan. Oo naman. The most important. Yes. Siyempre, paano yan? Message nyo kami sa facebook.com/PTV4Sports or message nyo kami sa twitter.com/PTV4Sports. Email nyo kami sa ptvsports@mail.ptv.ph or tawagan nyo kami at 0919-447-0600. Yeah. Okay, so basa tayo? Gusto nyo tawag muna? Asa ba si Paris to? Wala na naman. Papasok lang Making over ulit. Meg, excuse kunin ko lang yung... Sige, let's... Kunin ko lang yung mic. Okay, tayo. Mag-caller muna tayo habang binubuksan natin yung ating... Yun! Okay. Sige, Meg. Yes, hello. Magandang gabi, PTV Sports. Hello, magandang Meg. Yeah, wow. Hello. Magandang gamig. So, okay ba yung bago naming time slot ngayon? Mas gusto nyo ba? Hello? Ay, naputol. Call ended. Yan, sapa. Okay. Hello, magandang gabi. Hello. PTV Sports. Sino po sila? Hello po. Hello. Sino po sila? Johnny. Isagani, Santana. Isagani. Yes. Diga saan si Isagani? Taga Santa Ana, Manila. Taga Santa Ana, Manila. Okay. Ano pong mapaglilingkod namin sa inyo? Meron po ang update sa Barangay Ginebra. Update sa Barangay Ginebra. Update sa Barangay Ginebra. Next game nila ay Blackwater. Yun ang next game nila. Pero pagdating sa mga players, wala pa naman masyadong balita. Isagani. Pwede pong bate? Sige, bate. Pwede. Magandang gabi sa mga taga-MRI dyan. Po, condolence po sa teacher sa Bataan. Tayo po gabi. Ako, condolence. Kay Sir Miguel. Okay. Okay, Isagani, ayos na? Opo, thank you. Okay, maraming salamat, Isagani. Good evening. Good evening na tayo, hindi na magandang hapon. Uy, si Boss Josel Dosi, tsaka si Denise nanonood sa atin. Yes, magandang gabi. Ever Belena. Di ka pa kumuha ng makeup mo ulit, Denise? Denise, medyo oily ka lang. Email. Bibigay ko sa email ni Boss nyo. Oily ka daw. Tignan mo. Pre, kanina ko pa nilagay yung Ever Belena makeup ko, alauna. Hanggang ngayon, di pa ako. Medyo pinawisan ako dahil dumating ka Na-tension ako Iba pagka nandito si Snowball. Bagyo. Pero ang bango ng hidden ko mo, ha? Hidden ko. Okay, anyway, yung kay Meg, medyo Imari. Ano ka? Berber ito. Berber. Okay, basta hindi mo lang familiar. Basta ka na. Anyways, lipat tayo sa Facebook. From Michael Lovett, sabi niya, good PM, Poging Snow, gandang Meg at Idol Dennis. Tanong ko lang kung may trade ba sa PBA ngayon? Ano po tingin nyo sa pinapakita ni Abueva ngayon? At ano po masasabi nyo sa pagdagdag ng Asian imports? Pabati po kami dito sa Giginto, Bulacan. Number 1 po kayo dito. Sana po hanggang 9 PM kayo. Thanks and more power po. I love it. Michael John love it. Yeah, we love it. Ano masasabi mo sa mga Asian imports? Magandang novelty. Pwede subukan. Tsaka maganda kasi, hindi mandatory sa mga teams. Diba? Kumbaga, pwede kang gumawa kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, pwede rin. Pero di ba sabi nga nila, makakadagdag din sa publicity din or advertising ang pagdagdag ng import sa atin. Hindi, kasi madaling pag-usapan na, mag-Asian tayo. Laro tayo sa Korea, laro tayo sa Qatar, ganun. Pero, eto na, subukan mo na pa isa-isang player. Diba? Tsaka tanong niya kung may makukuha. Diba? Kung Asia naman kasi, marami naman kasi pero dito masusubukan yung galing ng mga agents. Kasi third conference naman kasi lalian doon sa iba, sa KBL. Sa marami. Pero feeling ko kayang-kaya kung mga NBA players nga nakukuha Pwede. Hindi, kasi depende yan sa availability tsaka sa presyo. If the price is, kasi $10,000 lang a month ang maximum. Sa Asia, okay na yun. Maganda na yun. Okay, anyway, hanging question tayo, gandang
Dennis. Meg. Sabi niya from Joseph, sabi niya, magandang gabi, Miss Meg, Idol Dennis. Tanong ko lang po, bakit iba ang net na gamit ng PBA? Sana gayahin na lang nila yung net ng NBA. Ang ganda kasi. Tingin kapag pumapasok yung bola sa net, lalo na kapag ringless, sana po mabasa niyo po ito. Thanks and more power sa show niyo. Sige, try natin kontakin si Boss Willie Marcial. Tanungin natin kung bakit. Ano ba yung net sa NBA at sa PBA? Ang alam ko sa venue yun eh. PBA. Sa liga ba yan? Yung tournament. Depende to sa ring. Sa court. Sa ring, no? So parang walang standard. Sige, tanungin natin si Boss Willie Marcial. Papasagot namin yan. Tsaka ibibigay ko na rin suggestion mo, Joseph, sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm Rod Franco, President of NLEX. Please watch PTV Sports. Is the greatest source of inspiration. Do what you love to do. Kailangan ang commitment, walang imposible talaga. Basta gusto niyo. They should be able to inspire people. You have to put your heart into it. Go for it. Just do it. Believe in truth. Personal, hosted by Carla Lizardo. Katanungan ukol sa mga isyong pambayan? Pagtataka sa mga pinanggalingan ng mga uso? Nakalilitong economics news? Alamin ang punot dulo ng political, economic and social issues ng bansa. Kasama sina Attorney Mark Castrodes, Cathy San Gabriel at Kirby Cristobal sa PTV Special Forum. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay, prime time na po kami. 7 to 8. Okay, anyway, ito na, nasa kabilang linya na si Boss Willie Marcial. May nagtanong kasi kanina, si Michael. No, Boss Will, i-share ko lang sa inyo yung tanong ng viewer namin. At tinatanong niya, bakit daw yung ring natin, boss, hindi raw katulad doon sa NBA? Hindi ko alam yung pagkakaiba. Yung net. Yung net pala. Yung net, Boss Willie. Diba? May sarili tayong talagang kahit kailan yan talaga net natin. Siguro ni Commissioner June Bernardino, talagang pasadya yan, talagang pang-PBA yung net natin na yan. Ano ba pinag-iba nito sa net ng NBA, boss? Kasi yung net ng NBA, malambot yun eh. Na nagsiswing. Ayan, talagang pag-shoot mo, talagang hindi masyadong magalaw. Bakit ganun, boss? Ba't mas gusto niyo yung matigas kaysa doon sa malambot? Mas maganda yun para dire-diretso yung bola kasi minsan pa yun eh. Kaya maganda yung tinan mo yung net natin, hindi pa talaga sa talagang pang PBA, pinagawa yun talaga nung araw pa para sa PBA na medyo hindi nagsiswing, hindi nagsisway pala. Pero ano boss, itong net na to, kailan pa ho ito ginamit natin? Tsaka ito ay talagang pasadya po, ano? Oo, matagal na. Inabutan ko yung Commissioner Bernardino pa, baka hindi pa eh. Baka si Commissioner Salud pa. Yan talaga net natin eh. So ito parang nire-represent ka, no? Yung pinaka-PBA Media Bureau Chief natin, Astig. Di ba? Ganun, anak, boss. No. Hindi, mana lang ako sa inyo ni Paring Derek. Pero hindi nyo pa in-evaluate, boss, kung gagayahin na natin NBA. Yung para yung net pag ringless baga malambot. Malambot talaga gumaganon, di ba? Pwede pag-aralan. Bakit hindi? Kung may ikakabuti naman sa liga, gagawin natin. Pero tingnan natin, di ba? Kasi yun nga, para hindi masyadong swing. Yun. Pero yung mga ganyan, ano na yan, desisyon na yan ng PBA. Kung hindi na kailangan konsultin yung mga teams. Board. Hindi na. Sa atin na. At least naman, wala na magre-reklamo sa net natin. Humihingi pa nga yung mga ibang barangays at yung mga ibang nagpapaliga dito sa Pilipinas, binibigyan naman natin. Ayun. Pero tanong ko lang, boss, bakit alas 7 na, D-League na? Ba't sa PTV ka nanonood? Oo nga. Ay, kasi mahal ko kayong dalawa. I love you. Pero boss, ito may trivia kasing binigay sa amin yung cameraman namin dito, si Paul. Alam mo, cameraman to namin nung nagko-cover pa ng PBA Channel 4. Pati yung TV5 nung nag-cover ng no? Joke lang. Pero boss, totoo ba ito na kada laro kayo nagkakabit ng net?
Yung kada laro, kayo nagkakabit ng net pala? Ano, sa mga ring? Basta lalo sa out of town na nagkakabit PBA. Kunwari, katulad doon sa Inares, yung D-League, tayo nagkakabit. Pati sa... Ito mo, yan din ang ginagamit ng UAP. Hindi sila papalit sa net. UAP, NCC, hindi sila pinapalitan ng net pag nag-net ng PBA. Ay, nakakabit sa ano? Nakakabit sa Araneta? Araneta, tama. At Sumoa. Yun na rin yun. Hindi sila pinapalitan. Yun din ang ginagamit nila. Boss, ano pa ba latest sa PBA ngayon dyan? May trade ba na proposal na nasa table nyo? Wala pang nakakating sa aming trade. Tahimik naman ng bayan kasi hindi ka nagsusulat snow. So, tahimik kami. Hindi. Okay. O sige, Boss Willie, maraming salamat po at salamat sa inyo pong panonood at pagiging, kumbaga, accommodating sa ating mga fans. Ano po, Boss? Basta kayo, anytime. Maraming salamat sa support niyo. Thank you, Boss Willie. Ang ating pong... Mamaya mo nalipot sa Channel 13, ha? Ang ating pong PBA Media Bureau Chief, si Boss Willie Marcial. Thank you, Boss. Si Boss Willie Marcial. Gamit ko ang aking smart line. David, katapat natin. Kasabay ba? Sina Benji. Kasabay ba? Okay. Pasa muna kayo. Okay. Basta tayo. Text, Twitter tayo, Meg. Okay, from Best in the World, WJ, sabi niya, idol ano yan? Pabalik na ba? Na ba si H-Bomb Rudy Hatfield? Lockout out o Pringle to Ginebra? Wala po yan. Ano? Si Rudy, retired na po talaga siya. Okay, kuha naman akong caller. Okay lang, Dennis? Oo naman. Okay. Ito na. May caller tayo. Okay, loudspeaker. Okay. Saan na ba? Ito. Hello? Magandang gabi po. Magandang gabi. Taga-saan ka, partner? Katigilan unit po. Ano? Teka, ulitin mo. Isa pa. Saan ka? Ano pangalan mo? Ha? Sa James po ito, James. James ba pangalan mo? James po ito. Okay. So ano mapaglingkod namin tatlo? Pwede po ba magtanong kung na yung Sanggalang? Si Ian Sanggalang. Injured pa din, di ba? Si Ian Sanggalang ba? Tama ako? Ian? Oo, po. Injured siya, pre. Ano yan? Yung injury ni Ian Sanggalang, Dennis, mabigat. May ACL, may punit na konti yung ACL niya. Tapos yung kanyang meniscus, may punit, yung dalawang meniscus, magkabila. Tapos yung parang PCL niya yata, yung posterior cruciate ligament, mayroon ding konting tama. Kaya matagal yan, mga 8 months ang kanyang pahinga. 8 ba? Akala ko 6. 6 to 8. Kasi sa 4 brad eh. 4 yung may tama eh. Oo, sa kanyang tuhod eh. Pala hindi ko nakikita sa laro ng Fairfoot. Oo, injured siya, partner eh. 8 months. Kaya nga kinuha nila si Don Aliado. Okay? Pre. Sige. Salamat po. Okay na ba yan, pre? Yun lang? Wala ka na iba tanong? Mag-wait po. Okay. Salamat sa'yo, idol, ha? Okay, so next caller po tayo, 0919-447-0600. Ang inyo pong idadial. Ito na, may caller na po tayo agad. Teka, nawala. Ayan, okay. Hello? Yes, hello, good evening. Sino po sila? Si Franco de la Cruz, tiga Pandi, Bulacan. Oy, taga Pandi. Kababayan mo yung asawa ni Gary David. Oo, may apartment sila Gary dyan, ha? Nakita mo na ba, tinayo? 6 na unit yata, tapos may commercial stall sa baba. Nakita mo. Nakikita mo? Okay, ano mapaglingkod namin, Kuya Franco? Sinong pinakamaraming world champion sa boxing? Ito, Dennis. Sino raw pinakamaraming world championship? Sa boxing. Manny Pacquiao, division titles. Kung division, kung sa timbang, si Manny. Bukod kay Pacquiao, sino pinakamarami? Bukod kay Pacquiao, marami. Kasi si Mayweather, junior lightweight, super lightweight, si Oscar, welterweight, super welterweight, 5 rin. Si Oscar, 6. Pero in one division, merong 2. Pero yung ang alam ko, yung natandaan ko, Brad, yung pinaka may maraming division eh. Bukod kay Pacquiao, yung George Carpentier nung araw. Sabi ni Mr. Lirio. Marami rin hinakbang yun eh. Maraming hinakyat. Oo. Pero siya. Ano? Okay, yung Carpentier. Ay, nag-champion siya. Oo, nag-champion yun, yung George Carpentier nung araw. Mga early 1900s yun. Boy ka na ba nun, Kuya Franco? 1978 ako eh. 1978. Uy! Matanda sa'yo si Dennis ng 3 taon. 1978 ka, oo. Okay. Ano?
Mahirap nagbabakasyon to eh. Ano? Gabriel Velasquez. Nare-Richard? Velasquez. Si Velasquez. Si James Velasquez. Yung ba yun? Gabriel Plus Ilorde. Gabriel Plus Ilorde daw. Ano? Ano tanong mo? Dalawa World Cup niya. Dalawa. Isa lang. Ay, isa lang. Junior lightweight, oo. Junior lightweight sa lightweight, hindi niya nakuha, Brad. Pero yung junior lightweight, 7 taon niya pinagarian. 7 taon at 3 buwan. Muhammad Ali. Si Muhammad Ali. Ano? Pre, tanong mo na kaya lahat ng ng boxing. Yun lang. Si Ali. Isa lang, heavyweight. Heavyweight lang. Okay na? Okay na. Okay na, Kuya Franco. Sinulit mo yung bayad mo, ha? Okay, sige. Naka-ano ka, ano? Naka-unli gold ka sa smart, eh. No? Only 25. Oo nga. Sige, di bale, one of these days, gagamit na rin kami ng globe, ha? Yeah. 3 minutes. Oo nga. Isang caller pa tayo. Tapos lipat tayo dyan, ha, sa Facebook. Okay? Hello, PTV Sports? Hello, PTV Sports? Hello, sir. Good evening. Oy, good evening. Sino to? Si Isna ito. Sir, hinaan mo muna yung TV mo. Medyo nagpi-feedback tayo. Hinaan mo yung TV mo. Hinaan mo yung TV. Ayan, okay. Sino to? Gigi Calpol. Gigi. Ano pong mapaglilingkod namin? Oy, Cavite. Okay. Ano pong mapaglilingkod namin sa inyo? Mayroon tanong, sir. Mayroon ba bang ngayon, sir? Yung palitan ng binigyan, wala na. Ano daw? Kuya, isa pa. Malakas yung TV mo, eh. Ano, sir? Mayroon ba bang ngayon, sir? Palitan ng player, wala na. Trade. Wala pa daw, di ba? Palitan na May trade pa ba? Wala na. Wala pa so far. Sa ngayon, pre, wala pa. No? Kasi yung isang team na may nakaambang trade, nagpapapanalo, pre. 3-0 eh. Oo. Ganon. 3-0 eh. May nakaambang trade yun. Yung isa, 1-2. Yung isa, 1-2. Oo. Tapos yung coach. Pero yung coach, mananatili na yun. Kasi ako pansa ko ng Ginebra, sir. May masakit ang kalooban kong natalo sila eh. Kasi yung parang sa coach yata yun. Hindi marunong yung coach ngayon eh. Naku, coach naman nila inaano, ha? Kuya, tanong, taga-Cavite ka ba o taga-Bisaya ka? Ako muna magtatanong. Ha? Kasi yung mga, sir, alam mo yung si Gigi Altrubang at saka si Kagiwa. Yung dalawang player, wala naman. Yung pagkinabang yan, naglaro. Sus, wala talaga. Kaya nakita ko dahil pansa ko ng Ginebra eh. Oo nga. O sige. Ay, puso mo, ha? Puso. Masakit. Ngayon, baka pugi pala kayong dalawa sinuan eh. Teka muna, Teka muna. Yung kasama mo. Kuya Gigi, teka muna, mainit yung ulo mo eh. May papakausap muna ako sa'yo. Ito, mainit yung ulo mo eh. Usap mo. Ako talaga. Hello po. Bakit po mainit ng ulo natin? Mainit kasi pansit ako. Dahil ako ng Ginebra, sir eh. Die hard Ginebra. Babawi yan sa next games. Hindi ba ikaw yung lasing na nado doon sa mga venue lagi ng Ginebra, Kuya Gigi? Hindi ba ikaw yun? Sir? Hindi. Ikaw masyado lang dilig, sir. Pagkakaulit, sir? Okay. Anyway, Kuya Gigi, salamat sa iyong panonood, ano? Sige, sir. Tawag ako muna sa concert. May ibang concert para ako kasi parang kaunti na lang oras eh. Okay, kumusta mo kami dyan sa mga kababayan natin sa Cavite? Taga dyan si Terence Romeo eh. Hindi si Cavite, sir. Hindi si Cavite. Dumaguete. Ano ka? Dumaguete. Dumaguete. Kaya pala. Ay, galing kami nila Dennis dyan. Si Mario. Si Mario. Sana mamasyal rin kayo dito sa Dumaguete, sir. Maganda nga. Si Meg, may kadate lagi dyan nun eh. Nasa dyan kami sa Cavite. Wala dito totoo yun, no? Sa Boulevard, no? Sa Boulevard. Sige. Memorable game yan. Hindi mo na. Dito, sir. Salubungin kita. Dalan kita ng mga salubungin ka daw. Sige. Padala mo kami ng ano, ha? Yung ano yung masarap doon? Yung ano? Yung Sans Rival. Pasalubungan mo kami, ha? No? Okay. Lechon. Kakain ka ba lang
Lechon. Okay, sige, subukan natin. Ay, huwag mo naman sabihin, Lechon. Andi dito si Derek eh. Andi dito si Derek. Si Derek. Okay, sige. Okay, salamat po. Thank you po. Thank you. Okay, Meg, basa ka ng isang Facebook account natin bago tayo magpaalam. Isang message sa Facebook account namin bago magpaalam, bago tayo mag-thank you. Oy, Boss ito, Giseldo. importante to from Prince Carlos. Sabi niya, magandang Meg, Idol Dennis, Sir Snow. I am Benito Bustos. Pa-update po kung paano makukuha yung ticket for All-In Iverson. At tanong ko lang po kung sino po NBA player kasama ni Iverson sa event po. Salamat po. Si DeMar Johnson. Dermar Johnson. So, paano nga ba nila makukuha yung tickets natin? Sa Wednesday yung laro, daan ka na lang dito. Hanapin mo si Kuya Robel. Dalhin mo yung ID mo, ha? Prince Carlo. Okay? Okay? Lahat ng nanalo ng ticket. Ano oras? Ilan nanalo sa'yo, Dennis? May dalawa. Nanalo sa akin, eh. Dalawa yung nanalo sa akin. Sa akin, isa. Si Robin, nandito na yan ng mga bandang alauna, no? Pagka mga bandang alauna, puntahan nyo sa kantin. Pag mga bandang alas 6, dun sa Lotohan. Dun sa may tapat na McDo. Ano? Okay. O sige, mag-take na kayo sa mga sponsor. Siyempre, maraming salamat kay Mr. Amis Tumang na Amazing Playground. Hindi kita, hindi. Sobrang hindi. Mr. Amis Tumang na Amazing Playground, J.Lo Sarah for Hookup Watches, Sir Duceldo ng Ever, Belena and Bobson Jeans, California View, St. Luke's Medical Center, Dr. MJ Tarasing Zen Institute, Pack and Marcel Graphics, and of course, my Jewelry Box. Ako naman, my wife Queenie, love you, Prince Zian, Prince Zoe, kay Mama Lau, kay Mama Licious. Happy birthday kay Matthew. Yun yung kadate niya sa Dumaguete. And happy birthday din kay paring Shotan Ginsen at kay Mark Cardona. Oy! Happy birthday. Oy! Boy Angas! Birthday wish ko, mabawasan ng angas. Sister! Ako na po, salamat sa Balacabol Energy Cola. Salamat din po sa AXA 360, Mr. Will Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapa, Arvin Roa, at kay Mr. Ryan Uy. At salamat din kay Mr. Giselle de Guzman ng Globe Telecom. At thank you kay Doc MJ Torres ng Sen Institute. At salamat din po kay Mr. Giseldo C, Ma'am Kitesi, Miss Denise C, Siliman C, Johnson Martinez, Wilbert Loa, Boss Mike Lim, at kay Patrick Aquino, at kay Mr. Rudy Yu, at saka kay Jerry Cheng ng Macbeth, saka ng Hookup Watches. At salamat po sa Globe, sa Smart Communications, Mr. Patrick Gregorio, Epo Kimpo, at Boss Ricky Vargas. At salamat din sa iba pa namin mga sponsor. Ako po yung Nicole Sobadwa. Meg Sioson. Dennis Principe. Sports Radio. Kalas na tayo. At tabayanan po ang susunod na programa.